We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Militar nagpatigayon sang airstrike sa encounter site sa Escalante City. Kinabanta 400 ka-apektado nga mga residente, ginpa-evacuate. Sa 60 anyos nga lalaki pinason sang gintiro sang iya suod nga abyan sa barangay Rizal, Estanzuela, Iloilo City. Suspect nakabalagyo. Bag-o nga PRO6 Director Brigadier General Jack Wangke. Ano bala ang plano agud matapda ang pagsulod kag paglapta sang binulto nga mga ilegal nga droga sa Western Visayas? Tutukan sa GMA Regional TV interviews. Nagapangayo sang bulig nga tingog ginaligar na batian halin sa nasunog nga boarding house sa barangay San Nicolas, La Paz, Simbahan. May panugyan sa pamilya sang mga napatay sa sunog. Mayong hapon, ini ang One Western Visayas, masaligan, sadsaran, sang kamatuuran, kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Makadulong sa inyo sa pinakadako kag komprensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungda. Ako sa Iren Priatos live gikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, militar nagpatigayon sang airstrikes sa nabukid nga bahin sang Escalante City kasunod sang serye sang engkwentro sa tunga sang militar kag NPA. Masobra 400 ka mga residente ginpang evacuate. Clearing operation sa lugar nagapadayon pa klase sa Escalante City pati man sa Tuboso ginkansela na. Nakatutok Aileen Pedreso. Mabatian ang asunasod nga lupok halin sa helicopter nga gamit sang Philippine Army. Sa ginpatigayon sini nga airstrike sa nabukid nga bahin sang Sitio Mansulao, barangay Pinapugasan sa Escalante City sa Negros Occidental. Nakuha ang video pasado alas 7 kagabi. Naglawig ang airstrike sa kapin 45 minutos sa lugar kung sa diin ginapatihan nagapanago ang nabiling nga mga miyembro sang NPA nga nakainkwentro sa militar halin pa sang Miyerkules sang aga. Ang desisyon sa militar nga magpatigayon sang airstrike ang nabase sa assessment sa posisyon sang tropa sa lugar kag war materials nga na-recover sa encounter site nga ginapatihan ginapanag-iyahan sa NPA. Nasa disadvantage position yung tropa natin kasi sa high ground nga yung kalaban. And of course, yun naman din ang request ng troops natin na nandoon sa area at para maiwasan nga yung inflict na additional casualty sa ating sundalo, ginawa natin yun. Sa uli nga monitoring sang militar, nagapabilin sa 3 ang napatay sa bahin sang NPA nga tubtub sa karon wala pa sa gihapon makilalaan. 3 naman ang pilason sa bahin sang militar kag isa ka KAFGU. Bangod sa nagapadayon nga tensyon, ginkansela ang klase sa tanan nga level sa Escalante City kag Tuboso karon nga adlaw. Masobra 400 ka mga persona ang ginpang-evacuate gikan sa San Isidro nga amo ang pinakaapektado nga barangay. Nagpasalig ang LGU sang bulig, ilabi na sa pagkaon sa mga ini kag apektado nga mga kasapatan. Hopefully, they would reconsider upod na sa gobyerno. Ang sa schools, bilog na lang namon subong since medyo ang iba nagkakatroma. Kasunod sang kinagamo, nagpagwa naman sang pahayag ang NPA kagintawag na peke o kung hindi lehitimo ang nasambit nga enkwentro. Ginpanginwala naman sa militar ang ining akusasyon. Puro lang sila salita. Tayo sa gobyerno, hindi tayo kung nagkakandak ng isang activity or ganyan, operations without the legitimacy. Sa karon nagapadayon ng clearing operation sa militar sa lugar. Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas.
Sa iban pa nga balita, pila ka mga residente sa barangay San Nicolas, La Paz nagpahayag nga may nabatian nga tingog nga nagapangayo sang bulig matapos ang trahedya nga gintugas ang sunog. Si Kim Salinas nakatuto. Ito sa may bintana. Adlaw sang Domingo sa nabatian ang pinakaunhing nga singgit ni Lynn Rose sobre todo. Isa sa duwa nga napatay sa sunog sa barangay San Nicolas, La Paz. Apang sang Miyerkules lang, pila ka mga residente ang nagpahayag nga ilaliwat na batian ang tingog sini. Ang gasinggit sa tabang, may nagasinggit tabang pero do sa idalom bala ka ano ang iya nga tingog, di madalom gid bala ang nga tingog do sa idalom duta bala. Kaya dito gahalin ang hangin, dito gahalin ang tingog Gaeko pa kadto diri. Dugang pa ni Nanay Ami. Debatian ko ginagabulya-bulya ang kwan. Do dingding ang ilan ng dowgate. Ginabulya-bulya ya bala. Sino mapalagatik to sa babaw bi? Sang nahibaluan ini sang pamilya, nag-request sila sa BFP nga sakyero ng lugar kung may nabilin nga parte pa sang lawas. Bangod sa pagpati nga kung makumpleto, bangin malinong na ang kalag ni Lynn Rose. Basi dira pa sa maglinong kag magpabatsyag samon. Kay namon sir, basi wala po da sa kalin blasan sir. Sa boarding house niya nga ginabalik-balik niya. Ilaw nga kamatayon sir. Siyempre, wala sa plano yan. Siyempre, nangayo pa sa bulig. Kahapon sang hapon sa clearing operation sang Bureau of Fire Protection sa boarding house, na-recover ang tulaan na ginapatiyan iya sang 26 anyos nga dalaga. Muna lang isa lang yung kabilog na gina-assume nila or ginalantaw nila nga part na to sa sang lower leg. Na-recover man ang tulaan nga ginapatiyan iya sang isa pagid nga napatay nga si Renz Aguilar. Suno kay Liza, gindamgo sang ila lola si Lynn Rose kahapon sa kaagahon kag kaangay nga may mensahe ini nga luyag ipalabot. Ngambalya, hindi ka lang magkabalakala sila ilay bahala. Tapos ari lang ko sa palibot nga premium ba kay lola. Ang ginapatihan tulan ni Lynn Rose ang ginkuha na sang iya pamilya. Paatag naman sang Chief Exorcist ang Archdiocese of Haro, wala sang kalag nga nagapabilin diri sa kalibutan. Apang kung may mabatsyagan ang mga himata sini, ang pinakamaayon nila nga buhaton amo ang magpangamuyo para sa kapahuayan sang kalag. Nagapangayo tabang ang kalag nila. So pwede na nga pangamuyuan naton sila. Offeran sa misa o kung pablesan sa pari ang lugar nga kung diin na namatsyan ni Lynn Rose. Nagpanugyan man si Father William nga pangamayuan man ang kalag ni Renz Aguilar. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Samtang mga puso, sa Bacolod City naman grupo sa mga meat vendor, plano na nga magkuwas ng supplies ng baboy, gikan sa Bohol kag Palawan. Presyo ng karne ng baboy sa mga merkado sa syudad, posible maglabot pa sa 450 pesos ang kilo. Yaring berita nga itong gitutukan. Tungod sa kakulang sang supply ng baboy sa Bacolod City, ginalantaw sa mga manugbaboy sa Burgos Public Market nga posible magsipa sa 430 tubtob 450 pesos ang kada kilo sang karne ng baboy. Sini nga simana lang nahimo na nga tag 400 tubtob 410 pesos ang kada kilo bangod sa may iwat nga supply ng baboy sa Negros Occidental kag Oriental. Solusyon sunod sa mga manugbaligya panasigon ang pagproseso para makakuha sang supply sa green zones ukon ASF-free provinces gaangay sang Bohol, Palawan, kag Cagayan de Oro. Feeling ko hindi matapos ng February, masampag ito 450 per kilo retail price. If wala gyud Japon sang supply sang baboy. Sang tinaliktad nga adlaw, nakigsabol ang Burgos Public Market Meat Section Vendors Association o po ng Committee on Agriculture sa Bacolod City Council sa paglaob nga masolusyonan ang ila problema. As soon as possible. Oo, para mapalaog ang live weight. As in, super mahal. As in, naluoy kami sa mga nagabakal sa amon. Pero wala kami may mahimo. Wala, lagi kami ginansya. Sunod sa mga meat vendor, 370 pesos ang ila kapital kada kilo. Dala na diri ang kasudlan kag tulaan. Apang masami, lunsay unod kag wala sang tulaan ang ginabakal sa mga konsumidor. Kung madamo ang nagakabalaka sa kamahal sang karne sa baboy, ang 80 anyos sa si Lola Anita, hindi apektado, bangod isda ang mas nauyunan. Mas barato na, mas healthy pa. Nag-18 ako kay utan na kag-isda. Ako na kaon. Mas manaming isda.
Ay delikado sa lawas mo, baboy, karne, hindi namin. Obod Kiril Gasilio, Adrian Prieto, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 1.2 million pesos nga balor sa suspected shabu na kumpiskar sa 4 ka suspect sa barangay Santo Rosario Duran, Iloilo City proper. Samtang balor sang illegal nga droga nga nakumpiskar halin January to February 2024 sa Iloilo City, naglabot na sa masobra 25 million pesos. Si John Sala nakatutok live sa barangay Santo Rosario Duran sa Iloilo City proper. John? Jared, makabig nga accomplishments ang asod-asod nga drug bypass operation nga ginapatigayon sa Iloilo City Police Office. Apang kun madamo gani sa operasyon butsilingon, madamo man ang supply sang droga diri sa syudad sang Iloilo. Apang sunod sa ICPO, wala sang dapat kabalakan ang publiko. Arestadong duha ka mga high-value individual kag duha ka street-level individual sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay Santo Rosario, Iloilo City proper. Arestado sa operasyon ang 4 ka mga sospek nga gitkilala kanhi alias Leon kag alias Kurt nga ginakabig mga HVI kag alias Ryan kag alias Chris nga mga SLI. Nakuha sa 4 ang 180 grams sa suspected shabu nga nagabalor sang 1,224,000 pesos. Madugay man yung ginpaidalom sa surveillance ang 4 at is ginkasang operasyon. Ang bypass sa Barangay Santo Rosario ang isa lang sa tuman kadamo na nga mga operasyon nga ginpatigayon sa nagkalain-lain nga unit sa kapulisan sa syudad sang Iloilo halin sang nakaligad nga tinuig. Sang 2023, base sa datos ng Iloilo City Police Office, nagpatigayon sang 358 tanan ka mga operasyon ng kapulisan nga nagresulta sa pagka-recover sang illegal nga droga nga nagabalor sang 65.4 million pesos. Ini ang mas mataas ang 182% sa mga operasyon nga ginpatigayon naman sang tuig 2022 nga nagdangat lang sa 127 kag may nakumpiskar nga illegal nga droga nga nagabalor sang 6.5 million pesos. Sa mga tuig 2024, halin sa bulan sang Enero tubtob kahapon, yara na sa 25.6 million pesos ang illegal nga droga nga na-recover sa kapulisan pinaagi sa 73 tanan ka mga operasyon. Sa piyak sang makabiglap nagon nga supply nga nagasulod sa syudad sang Iloilo, wala sang dapat kuno kabalakan ang publiko suno sa hepe sang ICPO. Alarm kita kung may mga mabalitaan kita nga ang aton nga miyembro sa kapulisan o law enforcement agencies may nagabaton sa kwarta halin sa drogista. So muna iya po diri sa Iloilo City, ginasigurado naton with my leadership nga ang kampanya naton sa illegal nga droga tampad, sincero, kag wala sang pagpangduwa-duwa. Mabudlay kung kabigon sa kay Colonel Coronica nga dalayon na nga mapapa sa illegal nga droga sa syudad sang Iloilo, ilabi na nga ginakabig ini nga transshipment point. Gani ginahinyo sini ang kooperasyon sang tagsa-tagsa. Magbulig nga ma-reduce naton ang demand. Kay ti bisan lataw naton sa subong nga panahon, bisan ano naton kapanako. Hindi man pwede siguro nga ang drogista magbaskog pagid ang ilang pagbaligya diri nga baskog man ang aton panakop. Subot sing ganon, ara na sila, nagasugal sila despite nga very strong ang aton nga kampanya sa illegal nga droga, yet nagarisgo sila. Jared, isa pa sa mga natalupangdan sang Iloilo City Police Office nga kung madakpan ganing isa ka street level individual kag mahunong na ini sa presuhan kag mas nagadamo pa ang iya koneksyon. Gani kung makagwa na sa presuhan sa baylo nga magbag-o, mas dako pa ang iya operasyon kag nagahimo na ini nga high value individual. Gani panawagan sa kapulisan sa publiko ang kooperasyon. Bangod mentras may demand, yara sa gihapon ang supply. Jared? Madamong gid nga salamat sa update kapuso John Sala. Si 60 anyos nga lalaki pilason sang gintiro sang suod sini nga abyan sa Barangay Rizal, Estanzuela, Iloilo City. Suspect nagpalagyo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Napuhag ang mga residente sa Barangay Rizal, Estanzuela City proper kainasang aga matapos mabatian ang asod-asod nga lupok. Ini matapos nga gintiro ang ila kasilingan nga si alias Jess sa 60 anyos ang iyaman lang ginakabig suod nga abyana nga si alias Leklek. Doan, namlang kalupok na batian namon nga kibot kami gani abi namo yan ang ano.
Suno kay Manong Renante nga bayaw sang biktima, nakibot sila sa mag-abot ang suspect. Ginpangita siya ang biktima kagintiro. Wala nga mo paguno sa sabihin dito wala na sila na damo istorya. Naigo sa bag-ang kagilong ang biktima kag padayon nga ginabulong sa ospital. Sa investigasyon sang kapulisan, bago lang nakaabot ang suspect halin sa United Kingdom. Posible nga may wala sang pag-intindihan ang duwa nga gintunaan sang insidente. Dalaya ang firearms kay based sa information pag abot dali pag tiro ya ka sa victim may residente diri nga gapuyo isa ka man ka police officer nga nag-duty na kagina pero daw taga province ta to na retaliate ang police ginambalan sa police nagbato sa so nag-retaliate ginlagas pa ni sang police and then may exit way sa nga daw plano niya na kung diin sa masakay kag maka-exit. Wala naman sang record ang suspect sa ila barangay sa Rizal Palapala 1. Wala man ko silingit personal background about him kay I am new. And during time ko sang kagawad ko, wala man ko kabati nga may negative nga feedback or bad records against him. Natabuan naman nga may problema sa recording ang CCTV sang barangay, gani wala sang makuha nga footages nga makabulig kuntani sa investigasyon. As soon as possible nga matapos hamon nga dev plan amo ginamon ni priority pero may naga-exist kami nga CCTV amo lang ginaguro nagka-problema ni lately sa recordings. Yara na sa estable ang kondisyon sang biktima sa ospital samtang nagapadayon pa ang pagpangita sang kapulisan sa suspect. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso sa Negros Occidental naman, malapit piso nga saka sa residential rate ginpatuman sang Seneco kung Central Negros Electric Cooperative. Pila ka mga konsumidor nagapanghakroy sa dugang nga balayra. Yaring balita nga itong gintutuga. Sa sunod sa 2 ka bulan, subong nga 2024, mga 2 na kabeses nga nagsakang sukot sa residential rates ng Central Negros Electric Cooperative. Sa billing period, subong nga Pebrero, ginpatuman ang saka nga 95 centavos sa kada kilowatt hour. Bangod ini sa generation charges nga resulta sa adjustment sa bilateral contract price. Ang pagpatuman sa resolusyon gikan sa Energy Regulatory Commission sa pass-through taxes sa mga distribution utilities kangay sa Seneco ang nagsakaman. Hinitanan, wala ni siya gakadto ka diretso kay Seneco. So, ginabayad tani sa aton mga supplier. At the same time, ginarimit naton sa aton nga government agencies. Ang mga panimalay nga may ginakonsumo nga 100 kilowatt per hour sa isa ka bulan ang may pabuton nga 95 pesos nga saka sa balayran. Santo sa rate computation, yara sa kapin 1,100 pesos ang balayran sa kada 100 kilowatt per hour nga konsumo. Subong at ilinit, hindi malikawan nga magtaas ang konsumo sa kuryente. Si Veronica nga taga Punta Taytay, dobleng konsumo sa kuryente. Bangod mas dobleng init nga ginagunto sang pareho sa iya nga yara sa coastal communities. Kainit-init gid kag ang mga tanom gaka patay. Sakit sa ulo. Kag tapos dali naman mautdan. Si Leti naman nga taga Barangay Mansilingan sa Baylo Magugtas sa dugang nga perwisyo sa bulanan nga balayran, mas manginwais na lang kuno sa panimalay. Oo, diskarte lang. Kay kung hindi ka kabalo magdiskarte, gusto mo gid ang balay mo, bilog balay mo, pasigaho mo, adi kaya no, nung bayad mo. Samtang, pasado na sa third and final reading ng House Bill number 9805. Ukod ang prangkisa sa Negros Electric and Power Corporation nga magadumala sa power distribution system sa Seneco. Kinahanglan pa nga mapasarma ng Senate Bill antes ini mapermahan sa Presidente kag mangin isa kalaye. Obagaril Gasilio, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, 40 ka boarding houses sa La Paz, Mandurriao, Cagharo, gindagdagan sang closure order sang Iloilo City LGU. Mga tag-iya hingagawon nga maproseso ang business permit para liwat maka-operate. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. 30 ka mga boarding house sa San Nicolas, La Paz, 7 sa distrito sa Mandurriao kag 3 sa distrito sa Haro ang ginpapanaugan sang closure order sang Iloilo City LGU. Ang mga ginpasiradhan ang kabahin sang ginpangserbehan sang notice of violation sang Boarding House Commission duwa na kadlaw ang nakaligad. Ang closure orders sa alkalde ang mga serbeng nga paandam sa mga pasaway nga boarding house owners sa syudad matapos sang naglutad nga sunog sa La Paz kung saan may 2 ka boarders nga napatay. Balaan mo ang iba no ay nag-submit, no?
At the same time, ang tanaw namon ng pandemic, may man sila go-operate, masugong pa lang nila na-realize. Suno sa Business Permits and Licensing Office, automatic nga magauntat ang operasyon sa isa ka boarding house kung madagdagan sang closure order. Tagaan naman ini sang 3-10 ka adlaw antes nga ipadlak bilang konsiderasyon sa mga border nga magapangita pa sang masaylohan. Mahimo lang makabalik sa operasyon ang mga boarding house kung makaproseso kag makakuha sang business permit ang tagiya sini. Ang border nga si Angelica, napaabot na nga dagdagan sila sang closure order bangod nakaabiso na sa ila ang tagiya sang boarding house. Gani, plano na lang sini nga magpuli-puli sa ila balay. Mapuli na lang ko sa Saraga, kami sa manghod ko. Bilin ng guro namon danay ang mga gamit nga bugat gid nga mga nga hindi namon madala dayon. Hindi na ko mangita bago nga boarding house kay daw wala sila subong nga subnaw gabaton sa mga borders. Ang tagiyang si Milagros, wala nag-ekspektar nga subong nga adlaw ang pagdagdag sang closure order. Tuyo gid sini nga mapadayon ang negosyo, rason nga hingagawan sini ang pagproseso sang business permit. Kuan ko gini siya sir, i-comply ni siya para hambal ko balaan, mabudlay balaan mo magsige ka business nga illegal bala sir ha. Okay, nala kada inspection do amuman imo nga kulba. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Sa pagpungko sang bag-o nga tagpamuno sang kapulisan sa Western Visayas at ubangon sini ang pagpanghangkat sang pagsulod sang dalagko nga supply sang illegal nga droga sa riyon kag iban nga mga dalagko nga krimen. Ano bala ang iya mga plano agod matap na ini? Ini ang aton gintutukan sa GMA Regional TV interviews. Mayong hapon mga kapuso, ako si Kim Salinas, kaginiang GMA Regional TV interview sa 1 Western Visayas. Subong hapon, makupod naton ang bag-o nga Regional Director sa Police Regional Office 6, Brigadier General Jack Wangki. Mayong hapon sir, kag welcome back today sa Western Visayas. Yes Kim, mayong hapon man. Director, no, sa kasami ginapamangkot sa bago pungko nga Regional Director among iya nga plano para sa rehiyon kun si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang may 5 focus agenda. Ikaw, ano naman ang aton sa iya nga programa diri sa rehiyon para sa kalinong kag katawhay? Kamugin man ang dapat nga pag-sundan mangin Biblia naton on how we will be leading ang kapulisan, ano? Wala kita siyang liwaton. We will just focus our efforts sa programa siyang aton Chief PNP. So we have this focus agenda. Ang isa dara is yung honest but aggressive police operation. Director, no, kasami nga kaundan sang balita diri sa Western Visayas amo ang binulto nga mga illegal nga droga nga nagaka-recover sa operasyon sa aton mga kapulisan. Apisar nga nagapakita ini sang maayo nga monitoring sa aton nga bahin, posible ayhan nga mapunggan ang pagsulod sang illegal nga droga diri sa rehiyon. That's really very possible, ano? And I am happy nga nakita natin ang effort siyang ginbuslan natin ng Regional Director. He went to the extent of coordinating, collaborating with other head agencies. They have signed a memorandum of agreement among themselves para ang tanan nga mga seaports natin matagaan siyang siyang attention. Kag maghimo kita siyang strict gid nga pagbantay sa aton nga mga seaports sa guntong we will prevent these illegal drugs from coming in our areas. Lastly, Director, ano ang mensahe nga luyag naton ipalapot sa mga kapulisan kag patiman sa aton mga pumuluyo? Pare siyang ginahambal naton pirmi nga we cannot do our job alone. We really need the support of the community. Siyempre, ang cooperation man sa aton mga kapulisan sa akon nga liderato. We have to cooperate with each other. Agon to nga maging successful ang aton nga mga programa. Okay. Madamo gid nga salamat sa tion nga ginhatag mo sa 1 Western Visayas, Brigadier General Jack Wangki. Nangin masandukot ang ginhimo sa mga firefighter nga pagpagigaway sa kalayo.
nga naglamon sa 14 kapanalgan nga apartment building sa Valencia City sa Spain. Bangod sa kadako sang kalayo, 16 ka mga firefighting unit kag 5 ka mga ambulansya ang gin-deploy. Base sa investigasyon, nagsugod ang kalayo sa ika-4 nga panalgan kag naglapta sa iban pang bahin sang building. 2 ka tawo nga natrap sa balkonahe sang ilang mga hulot ang na-rescue sang otoridad. Nagatungtong sa bato sa tunga sa mabasko nga daludo sang tubig sa Orcoyawira River sa Bolivia kag dawala na sang tsansa nga makaluwas pa ang isa ka ido. Apang antes pa man ini napahamak, to the rescue ang isa ka construction worker. Gamit ang crane, ang construction worker ang nagkabit sa kable kag nagpatunton sa ginatindugan sa ido kag inanggin sipit pasaka tubtob nga madala sa hilway nga lugar. Nanginlapnagon ang pagbinaha sa pila ka bahin sang Bolivia sa nakaligid nga mga inadlaw bangod sa mabaskog nga paginulan. Handa na si kapuso multi-instrumentalist and singer Abby Glotario nga hatagan sang duagang kahulugan sang pagigugma sa iyang musika. Subong February 2023, ginrelease ang Alt G Records ang iyang first ever album nga ginituguluhan Lambing. Diba yung pag sinabi mo naglalambing lang naman, palambing naman dyan, alam mo na agad sa Pinoy kung ano ang ibig sabihin nun. Aminado si Abby nga naging challenging ang proseso sang paghuman sa iyang album nga may 5 tanan ka songs. Lakip diri ang iya cover sang Tadhana, Chichi Womotomete, kag ikaw nga theme song from Mulawin. Siyempre, hindi madula ang iya 2 ka mga original song nga ginituguluhan lahog kag naglalambing. Gusto ko nang maglaho, mawala sa dilim. So, lahat kayo ay aking inimbitahan para i-stream, i-download at mapakinggan ang aking latest album under Alt G Records, ang Lambing. Si Calvin mabutang sa Italita, sino bala magabulig sa iya? Si Bane ma-in-love na kay Elias. Mabago inibala kung niya matukiban nga si Black Rider amo si Elias. Bantayan sa Black Rider sa GMA Prime pagkatapos sang 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Seguridad sa Iloilo Parao Regatta Festival plastado na pagpabilin sang kalinong kag katawhay sa mga aktibidad gin pasiguro sang Iloilo City Police Office. Ini ang gintutukan ni John Sala. Liwat naman nga mangin madiduago ng syudad sang Iloilo, ilabi ng Villa Bahibay sa pagsugod sa mga aktibidad sang ginakabig oldest sailing event in Asia, ang 2024 Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival. Magasugod ang mga aktibidad sang festival sininga Sabado, pinagi sa coastal cleanup pag-launching sang sinamba sa regata. Samtang Marso 2, tubtob 3 naman ang highlights sang mga aktibidad sa diin hiwaton ang sporting events, Parao Food Fest, Sinamba sa Regata, Pintatawo, Pintalayag, Main Race, Lechon Contest, Beach Bodies, kag Lighted Parao. Kadungan sini, naplastar na sa Iloilo City Police Office ang security plan sa tanan ng mga festival area sa syudad, ilabi na sa bahin sang Arevalo District. As of this time, may ara kita 40 ka personnel nga mag-augment sa Parao Regatta Festival naton. Kag sila on board or check-in sa Arevalo PNP sa pagbantay sugod Marso 1 hasta Marso 3. Kasubong sa ilaginhimo sang dinagyang festival nga isa man ka international event, pasalig sang ICPO nga ila ipasiguro nga wala sang magaluntad nga gamo sa mga tambong. Ang tanan-tanan is mangin safe, secured, kag ang kalinong kagkatauhay isa gihapon mapamentenar ta sa lugar, wala si may mabiktima sang kuno pa man nga gagmayro talag ko nga insidente dira. Upod kay Hans Tisherto, John Sala, Juana, Western Visayas. Mga puso mahina ay kag wala paghihapon nag-apekto sa pugsod. Ang hangin amihan gani nagapadayon pa nga mabaang ang syempo sa madamo nga lugar.
Apektado gihapon sa easterly sa pungsod uko ng mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko. Base naman sa datos ng Metro Weather, manubong tsansa sang ulan sa Western Visayas magluwas sa pinakabahin sang Negros Provinces. Sa nabiling nga bahin naman sa pungsod, mangin manaming tiyempo, magluwas lang sa mga localized thunderstorms, ilabi na sa bahin sang Mindanao. Makapuso 40 degrees Celsius naman ang na-record nga maximum heat index uko na batsyagan nga init sa Western Visayas subong nga adlaw. Mapuso BFP, Negros Occidental, magapatigayon sa investigasyon angot sa ginapahayag mahinay nga pagresponde sa Murcia BFP sa sunog nga ginkamatay sa isa 15 anyos nga solterito. Nakatutok, Aileen Pedreso. Magapatigayon sa investigasyon ng Negros Occidental Bureau of Fire Protection matapos makabaton sang reklamo angot sa mahinay nga pagresponde sa Murcia BFP sa nagluntad nga sunog sang tinalikdan nga Sabado sang kaagahon sa barangay Blooming Treat. Madumduman nga nagresulta sa pagkautas ng kabuhis ng 15 anyos nga si Clarence Hitchanova ang nasambit nga sunog matapos natrap sa nasunog na balay. Apisar wala sang formal nga reklamo nga nabaton, ginkumpirma sa Murcia BFP nga nakalabot na sa ila igtalupangod ang pagpatigayon sa investigasyon sa Provincial Fire. Naghalap stipulations na may complaint kasi wala sang complaint ka na-receive ma'am regarding clarify na namon sa ila ma'am regarding sa sila nga matter. Una na nga nagpabutsyak sang pagkadismaya ang iloy kag mga himata ni Clarence angot sa ginaaligar mahinay nga pagresponde sa mga bumbero. Gani ginakasubo sa Murcia BFP ang natabo apang ginpaathag sa mga ini nga ginobra Manila ang ilang nga obligasyon. Kami ma'am sa BFP, once maka-receive kami sa call ma'am sa information nga regarding may sunog sa amon ang lugar, immediately ma'am ga-responde kami na ma'am. Samtang ginlubong na si Clarence. Apisan nga nagapati ang iloy kag mga himata sa kapaltahan sa pagresponde. Nagalaom sila nga magsirbi ini nga leksyon sa kadamaan agud hindi na maliwat ang kaangay nga insidente. Although hindi naman nabalik ang life kabata ko, pero it should be a lesson for them. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso, nasunog ang isa kadaan nga SUV nga nakapark sa Greenfield Subdivision sa Barangay Cubay Haro, Iloilo City kaina sang aga. Suno sa residente nga si Bimbim, mabaskog ang kalayo kag tuman ka ito mang aso rason nga nagtawag na ini sa Bureau of Fire Protection. Pagpati ni Bimbim nga rason sang sunog amo ang kabataan nga nagapanigarilyo sa lugar ukon ang mga nagahampang sang posporo. Madugay na suno sa mga residente nga nakapark sa higad sandalan ang salakyan. Gilayon man nga napalong ang kalayo kag wala sang may nasamaran sa insidente. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga puso abroad, madamo ginisalamat sa pagtutok. Ako si Adrian Prietos. Kapuso, mag-isa kita kaghibaloon ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.